Yari, mga sangkay, si Pulong Duterte, viral po ngayon. Kalat na kalat po ngayon ang pangalan niya sa social media. Ano ba ang nangyari? Okay guys, pag-usapan po natin to ngayon. Kasi nga po, may update tayo tungkol po kay Pulong Duterte, no? Mukhang nayari siya dito eh. Viral po ngayon siya sa social media. Alam niyo kung ano ba talaga ang nangyari? Pag-usapan po natin to, mga sangkay. Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.59 million subscribers, mga sangkay. Kaya naman, kung gusto mong mapabilang, sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto na, pag-usapan po natin. Eto kasi mga sangkay, may lumabas na balita. Hindi haharap sa ICI. Tumanggi daw si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na humarap sa pagdinig kaugnay sa flood control scandal. Di ba nga po nai-issue siya sa sinasabing 51 billion na napunta daw po doon. I don't know kung gaano kalalim yan mga sangkay, pero yun po ay kumakalat. Nakaraan pa. Ngayon, isa na po siya sa pinaiimbestigahan ng ICI. At binigyan nga po siya, pinadalhan na po siya ng imbitasyon para po dyan. And for the very first time po na nangyari, na mayroon pong isa sa inimbitahan na tumanggi. Bakit kaya tumanggi? Bakit takot sa investigasyon? Kung wala namang tinatago. Well, kayo mismo mga sangkay ang makakapaghusga kung bakit. Pero ayun na nga po, ito yung balita. Ayon sa kanya, the ICI appears without power nor jurisdiction over me. Kaya ito yung sinabi po ni Ramon Tulfo. No show si Davao City Representative Paulo Duterte sa ICI hearing ngayong araw. Ang katwiran niya, hindi raw sakop ng executive appointed body ang kanyang posisyon bilang mambabatas. Aba, ngayon lang kayo nakakita mga sangkay ng iniimbestigahan na nagre-reason na hindi daw po sakop. Hindi daw po siya sakop ng ICI. Samantalang ang dami na pong pumupunta doon. Di ba? Bumunta na po doon yung kahit na sinong politiko. Pero, eto, mukhang hindi. Iba po, ibang klase mga sangkay. Ano to? Natatakot? Ha? Ngayon, mga sangkay, eto. Tinanggihan ni Davao City 1st District Representative ang imbitasyon ng ICI sa pagdinig ng maanumalyang flood control projects. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi ng kongresista na bahagi ng executive branch ang komisyon. Kaya wala umano itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang kasalukuyang miyembro ng Kamara. Aba, guys, ang dami na po mga ano doon. Sila Arjo Atayde, di ba? Pumunta po doon. Lahat na po, mga sangkay na inimbitahan, pumunta po doon. Mapakongresista, lahat na mga involved, pumupunta doon. Pero bakit? Ano ang mayroon kay Pulong Duterte at parang may tinatago, mga sangkay? Di ba? Absent. Sabi dito, any particulars or details of matters in the position of ICI, it is part of due process, fairness, and respect. Sabi lang nito, nauna nang nabanggit ng kongresista na handa siyang humarap sa ICI dahil wala naman umano siyang tinatago. Handa daw siyang humarap sa ICI, pero bakit? Ano ang nangyari? Ipinagtataka lang daw niya kung bakit tila inihihiwalay ng ilang kritiko ang Davao City sa ping flood control. Sabi niya dito mga sangkay, bakit ako lang? Bakit Davao lang?
At bakit yung mga district na may 200 billion, 30 billion, at 20 billion, 30 billion, 50 billion flood funds, hindi niya kayang banggitin naunang pahayag ni Representative Duterte. Guys, ulitin ko, kalukuhan to, mga sangkay na sasabihin na Davao lamang po ang target. Hindi po. Marami mga sangkay ang target dito. Sa totoo lang, hindi nga po ang Davao na pupukusan mga sangkay. Kasi inuuna yung Bulacan, inuuna yung Oriental, Mindoro, inuuna yung sa Bicol, inuuna yung iba't ibang mga lugar, mga sangkay. Pero yung Davao, hindi na papasok sa sobrang busy na. Ito, pasingit-singit na nga lang mga sangkay. Diba? So, itong sinasabi ni Pulong, palusot na lamang, tingin ko palusot na lang mga sangkay. Kasi, hindi naman talaga inuuna ang Davao eh. Diba? Hindi sila inuuna eh. Na pag-iiwanan na nga sila sa investigasyon eh. Sa sobrang kabisiyan eh. Tapos, nung iimbitahan, hindi dadalo. Why naman? Ngayon, ito yung komento ng marami. Oh, ito. Ayaw mabuking. Sabi ni Jen Marzan. Sabi naman ni Erwin Manlangit, tapang talaga, kupal. Sabi naman ni Nona, obvious na guilty. Sabi naman ni Mela, may tinatago yan na ayaw malaman. Ngayon, mga sangkay, yan po yung komento. Kasi nga po, bakit ayaw dumalo sa hearing? Ayaw bang mabisto? Di, kasi ngayon, nilalive na po yung hearing eh. So, kapag ka nakalive na po yung hearing, tapos mayroong tinatago, mas lalo kang mabubuking. So, ang exit mo dyan, hindi pwede akong paimbestigahan. Hindi ako sakob ng ganito dahil kung resista ako. Aba, ang yabang mo naman. 'Di ba? Ano 'yon? Ano, may ano pala dito, may exempted na mga politiko. Dahil Duterte ka, hindi mo kailang. Alam niyo guys dito na po natin nakikita na malinaw na ang batas noon, panahon ni PRRD, para lamang po mga sangkay sa mga naituturo. Pero sila, mga sangkay, na pwede rin namang sumabit, ligtas. Kasi nga, hindi pwedeng dumalo sa ganito. Hindi sila dadalo sa ganito. Kasi nga, Diyos mio, Marimar. Sabi naman ng isang comment, sabi ni Tayude, hindi naman legit yung ICI. Bakit yan ang mag-iimbestiga? Dapat Senate at Korte Suprema. Dahil graft and corruption yan. Interim committee na. Basta na lang itinayo. Ayon ba yan sa konstitusyon? Ulitin ko, ang ICI, hindi po yan pagkakaso. Ang ICI ang nagre-recommend sa ombudsman na kasuhan yung ganito kapag nakitaan nila na mayroong problema at mayroong mga ebidensya. So doon pa lang, mga sangkay, mukhang may tinatago. Tingin ko may tinatago eh. Ito, tama lang yan. Sabi naman ni Jemima, sabi naman ni Jovenita, may tinatago nga. Sabi naman ni Ravy, may tinatago kasi eh. Pambira. Di uso ang impunity now. Mga magnanakaw, ikulong. Akala mo hari ka, malapit-lapit ka na rin makulong. Sabi po ni Orlando. Sabi naman ni Farah, the functions of ICA was from the power of the president. Oh, ano naman? Alam nga naman from the power of former president. Ano ba? Malamang, presidente po si PBBM eh. Binuo niya yan para tugisin lahat ng mga hurap. At kung wala ka namang tinatago, then, ba't ka matatakot? Di ba? Ba't ka matatakot kung wala kang tinatago? Kung walang ebidensya sa'yo, ba't ka matatakot? Yan ang problema sa atin. Dito na po papasok mga sangkay na kapag nasa tuktok ka, hindi ka masyadong naiipit, no? Hindi ka masyadong tinatamaan mga sangkay kahit pa mali-mali na yung ginagawa mo. Kapag nasa tuktok ka, okay lang.
'Di ba? Ganyang kababaw yung batas sa Pilipinas, mga sangkay. Yung mga nasa rurok, pero yung mga nasa baba, kapag tinamaan, kulong agad. Pero kapag ikaw ay nasa tuktok, sasabihin mo lang, hindi ako sakop dyan. 'Di ba? Malamang, sabi ni June, merong tinatago. Sabi naman ni Bayani, Abarientos, as expected, siya rin ba yung hindi sumipot sa boxing match? Hindi, iba yun. Yung kapatid niya yun. Sabi naman ni Carlo Chua, guilty kaya takot. Mga sangkay, sana, no? Kita nyo, yung taong bayan mismo ang nagsasalita, guilty daw siya. Kasi hindi siya sumipot. Well, sana sumipot na lang siya. Kasi kung wala naman pong tinatago, madali lang naman lusutan yan, di ba? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Ano ba sasabi nyo? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.